ang gagwapo. Pero kung ako ay may X-ray vision, parang Superman, ano? Siguro mga iba sa inyo, nakangiti lang, pero ang puso nyo, bigat na. Ano? So, meron po akong mga example dito. Mga unbeliever po ito, ano? Ito po yung mga na-discourage. Pero, meron silang mga gift. Ano? Una si Lito. Hindi ko alam, way back na tayo ay joint evangelistic meeting dun sa dun sa, sa Malabon. Naalala niyo yun? Star J, JR. Okay. Naalala niyo yun? Kung hindi wala pa kayo dito, baka mga iba hindi pa pinanganak yata nun eh. Pero, nag-joint evangelistic meeting yung mga fellowshipping churches dyan sa Star J. Mga 1,000 umattend dun eh. Na-invite namin si Lito. Si Lito ay tatrabaho kay Kay. Noon, doon siya nagtatrabaho. Tapos na nangyari, si Lito, masayang tao po siya eh. Pag nasa office siya, talagang, "Good morning sir," aktibo siya. Ano? Tapos noon, nirequest namin siya mag-repair nung gumawa ng parang mga bamboo something dun sa bahay namin sa Constancia. Talagang aktibo talaga. No? Talagang sigla-sigla magkumilos. No? So, malakas siya, bata siya, masigla siya, ang dami niyang potensyal. Pero alam niyo po, na-discourage. Yung kanyang asawa ay sumama sa kanilang kapitbahay. Sa lahat ng pwedeng samahan, sa kapitbahay. So nakikita niya asawa niya, kasama ng kapitbahay nila. Hindi niya nakayanan. Nagbigti. During that time, si Kay nag-struggle sa cancer. Sabi ko, pabira itong si Lito. Kami dito, si Kay nag-struggle para mabuhay, madagdagan ang buhay niyan. Ano? Itong si Lito, ang dami niyang lakas. Kinuha niya. Well, yun nga, binisita namin, yung nga yung nangyari. Na-discourage. Ano, sayang. Sayang. Bata pa, mga nasa 30 plus lang. Si Sostenes, ano? Siya ay estudyante ni Amorsolo. Kailan si Amorsolo? Si Amorsolo ay painter ng artist ng Pilipinas. Siya ay estudyante ni Amorsolo at sabi sa kanya ni Amorsolo, alam mo, Sostenes, yung stroke mo, yung pag-paint mo, ibang klase, kakaiba. Huwag ka dito mag-aaral. Mag-aaral ka sa Paris para lalong ma-improve yung skill mo. So, mayaman naman sila. Nagpaalam siya sa tatay niya. Hindi siya pinayagan ng tatay niya. Sa finances, kaya. Ano, marami silang pera. Pero hindi siya pinayagan ng tatay niya na ma-develop yung kanyang skill. Anong ginawa? Hindi nagpakamatay. Kaya simula nun, hindi niya na hinawakan yung brush. Toothbrush na lang, hinawakan niya. Pero yung paintbrush, hindi niya na hinawakan. Wala na siyang ginawang painting simula noon. At yung painting na nagawa niya noon, na pinanalo niya sa FEU, sinulog na lamang hapon. Matagal na po ito eh. So wala na siyang, wala. Pero simula noon, hindi niya na hinawakan yung paintbrush. Nangyari, discourage. Magaling, maraming magagawa, maraming potensyal, pero na-discourage, wala na. Maraming mga Kristiyano, maraming mga magagawa ng Panginoon, pwedeng magamit ng Panginoon. Pero ayaw na magpagamit sa Panginoon. Siguro nagtampo sa Panginoon. Siguro may nangyari sa buhay nila, nagtampo sila sa Panginoon, sumamaloob nila sa Panginoon, ayaw na. Or, may isang discouraging matter, may isang bagay na nangyari sa buhay nila na ikina-discourage nila. At pagkatapos nun, wala na, ayaw nila maglingkod. Napakahalaga ang encouragement.
ko alam kung sasabihin ko to eh. Pero it's good naman. Alam mo si Aris? Sa Aris. Every year, nagpapaalam sa akin yan eh. After 1 year, Pastor, yun ka na. Ano? Hindi, tuloy lang. Tapos noon, tuloy naman siya. After next second year, Pastor, yun ka na. Hindi, sige, tuloy lang. Hanggang natapos eh. Tapos na. Tapos na siya. Ano? Pero ano yun, umaayaw yun every year. Papakounsel, hindi, tuloy mo lang, kaya mo yan. Tuloy siya hanggang natapos. Kailangan natin, nadi-discourage tayo, mga tao tayo. Amen? Mga tao tayo eh. Pero we need God's encouragement, we need God's comfort para magpatuloy tayo sa kalooban ng Panginoon. And the truth that we can see here sa 2 Corinthians chapter 1, 1 to 11 is, God helps us in all our hardships to continue doing God's will. Minsan nakakalimutan natin ito eh. Nakakalimutan natin na hindi pala tayo nag-iisa. Nakakalimutan natin na may tulong palang available ang Panginoon. God helps us in all our hearts. Lahat ng hardship natin, lahat ng pagsubok natin, ay tinutulungan tayo ng Panginoon para tayo magpatuloy sa kalooban ng Diyos. Pag-aralan po natin yung mga katotohanan na makakuha po natin dito po sa passage nito. Number 1, God comforts us because He is the Father of mercies. God comforts us because He is the Father of mercies. Sabi sa verse 3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo, ang Ama ng mga kawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan. Siya ay Ama ng kaawaan. Now, yung mercy po dito, another word for mercy ay compassion. Okay? Now, ang totoong compassion ay iba ang compassion o habag sa awa. Ano? Hindi po ito awa, ito ay habag or compassion. Yung totoong compassion ay nakita mo yung pangailangan ng isang tao. For example, may bata, gutom, at nangihina, may sakit, nakita mo, ay nakakaawa naman yung batang ito. Ang tawag doon, awa. Ano yung habag? Yung totoong habag o yung compassion. Yung habag, nakita mo yung tao, yung bata, nagugutom, may sakit, nangihina, pero hindi ka mapakali. Hindi ka mapakali na walang gawin. So, ang gagawin mo, lalapitan mo siya, bibigyan mo siya ng pera, bibigyan mo siya ng pagkain, bibigyan mo siya ng gamot. Hindi ka mananatili na, ay, kawawa naman siya. Hindi ganun eh. Gagawa ka ng paraan para matulungan o maibsan kahit kaunti ang sitwasyon ng batang yan. Ayun ang true compassion. Alam niyo po, God is a compassionate God. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin. Example, if you remember Exodus chapter 2, sa last part ng verse, yung Israel nasa actually 1 and 2, yung Israel slave of Egypt. Verse 2, last verse, talagang umiiyak na po yung mga Israelites. Yung mga Israelites, umiiyak na sila. Oh, Panginoon, tulungan mo kami, iligtas mo kami dito. Bigyan mo kami ng kalayaan sa Ehipto. Chapter 2, last verse. Chapter 3, anong meron sa chapter 3, kung naalala niya? Chapter 3 is the call of Moses. Chapter 2, umiiyak yung mga Israelites. Chapter 3, tinawag na ng Diyos si Moses. Going backward, nung si Adam at si Eva ay nagkasala laban sa Diyos, they fell of sin. Kinain nila yung prutas. Pagkatapos noon, nag-disobey sila sa Panginoon. Verse 15, ang sabi ng Panginoon, first mention of the gospel. Your seed will bruise, sabi niya sa serpent, your seed will bruise her seed, but her seed
will crush your head. Ano yun? Promise of salvation. The moment na nagkasala, nahulog ang tao sa kasalanan, kaagad-agad, promise of salvation binigay ng Panginoon. Nung si Jesus Christ, sa New Testament, kung siya ay nasa crowd, mababasa niyo at nahabag ang Panginoon. And the Lord was moved with compassion. Pinakain niya yung mga 50, yung mga ano doon. And He was moved with compassion. Pinagaling niya yung mga tao doon. Our God is a compassionate God. Ibig sabihin, nakikita ng Diyos ay yung sitwasyon at hindi lang siya magsabi, kawawa naman yung anak ko. Kawawa naman siya. Hindi gano'n ang Panginoon. Kawawa naman anak ko. Tulungan ko siya. Amen? Pero, humingi kayong tulong sa Panginoon. But God is a compassionate God. Kaya tayo kino-comfort ng Panginoon because He is the Father of mercies. Number 2, God comforts us in all our tribulation. Verse 4, na umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian. Amen. Umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian. God comforts us in all our tribulation. Verse 4. Anong meaning ng comfort? Yung Greek word ng comfort is paraklesis. And nanggaling yan sa noun word na parakletos. Parakletos, and naalala niyo po yung Holy Spirit? The Holy Spirit is our parakletos, comforter, helper. So doon po nanggaling yung paraklesis, yung comfort. Ito po ay may mga meaning. Kasama sa word na yan, ang mga meaning na ito. A calling near, especially for help. Pag may kailangan ka, di ba? Tinatawag mo kaibigan mo, tinatawag mo yung sino man para tulungan ka. Ano? Pag sa madaling araw, pinulikat ako. Ano? Tinatawag ko, sige, pinupulikat ako. Ano? Yan. Siya din naman, pag pinupulikat siya, tinutulungan ka din siya. Ganun lang kami. Ano? So, kung kayo may pangailangan, tawag ka. Calling near, especially for help. Supplication, paghingi ng tulong. Entreaty, exhortation, admonition, encouragement, support, comfort. In summary, help. So yung comfort dyan ay tulong ng Panginoon. God helps us in all our tribulation. Yung verb tense, yung word na yan, is present active. Ang ibig sabihin, hindi lang one time. Ang ibig sabihin, tuloy-tuloy. So, makikita, kung babasahin mo siya according to the verb tense, God keeps on comforting us. Or God keeps on helping us in all our tribulation. Alam niyo, ang tulong ng Panginoon ay hindi lang isang beses kundi tuloy-tuloy. Hindi siya katulad nating mga tao. Nagsasawa kung ang kapitbahay natin, hingi ng tulong, di ba? Monday, kakatok sa iyo si kapitbahay. Ay, kapitbahay, mare, meron ka bang toyo? Hindi ako nakabili, naubusan ako eh. Ito, toyo. Tapos naman, Tuesday naman. Meron ka bang asin dyan? Naubusan din ang asin eh. Kaya pag third day, Wednesday, naubos din yung bigas ko eh. Meron bigas dyan, pero kahit dalawang lang. Tapos Thursday, wala na po. Wala. Hindi pa nga humihingi, winala mo na. Wala, naubusan na kami. Kahit meron, wala eh. Nagsasawa tayo, no? Na tayo napupundi, hingi ng hingi. Alam niyo, Panginoon natin, hindi siya napupundi.
Minsan tayo na lang ang mahihiya sa Panginoon. Lord, ito na naman ako. Ang tulong. At baliktad po ang Panginoon. Alam niyo ba, ang Panginoon ay nagtatampo o hindi natutuwa pag yung mga anak niya hindi lumalapit sa Kanya para humingi. Kaya minsan, dahil hindi ka na humihingi sa Kanya, hindi ka na nananalangin, bibigyan ka ng problema para humingi ka. At minsan, bibigyan tayo ng problema, mas malaki pa sa bank account natin. Bakit? Pag ang bank account mo malaki at problema mo ay kaya ng bank account mo, hindi ka nalalapit sa Panginoon. Kaya pa. Pero pag wala na, Lord, sobra na sa bank account ko. Lord, tulong. Sabi ng isang preacher, ang Diyos, narinig ko lang, minsan sinasadya ng Panginoon, bigyan tayo ng mas malaking problema, higit sa ating kakayanan, para magdepende tayo sa Kanya, hindi sa ating kakayanan. Alala niyo, yung nagkaroon kayo ng malaking problema? Alala niyo yan? Paano kayo manalangin sa Panginoon? Dati hindi kayo lumuluhod. Pero nagkaroon kayo ng malaking problema, luluhod pa kayo. Dati hindi kayo umiiyak. Ngayon, pag nag-pray kayo, umiiyak kayo, Lord, sige na, Lord. Di ba? Dati, Panginoon, salamat po. Lord, tulungan niyo po ako. Pero ngayon, nagkaroon ka ng problema, Lord, parang awa niyo na. Mga kapatid, the Lord wants us to come to Him. The Lord wants us to keep on asking so He will keep on helping us. So verse na ito, pinapakita din kung saan tayo tinutulungan ng Panginoon. Verse 4, all kinds of tribulation. Sa lahat ng ating kapighatian. Praise the Lord. Hindi lang isang area. Yes, kailangan natin ng tulong sa spiritual na bagay. Tama ba? Pero hindi lang spiritual na bagay. Lahat. Physical, karamdaman, emosyonal, financial, spiritual, relational, sa academics, o anumang tribulation meron ka. All our tribulation. The Lord will comfort us. Again, comfort is important. It helps us to continue doing God's will in our lives. I remember si Hagar. Di ko lang kung naalala niyo sa devotion niyo to. So, si Hagar ay nanganak na. Si Ishmael. At si Ishmael at si Isaac ay naging best friend. Tama ba? Away sila, no? Away sila. Ano? So, siyempre, ayaw ni Sarah na ang kanyang Isaac ay may conflict sa anak ni Hagar na kanyang handmaid. So, nag-decide sila na si Hagar at si Ishmael ay bumukod na sa kanilang pamilya. Ganun, naalala niyan. So, binigyan ng pagkain, binigyan ng tubig, umalis na sila. Naubos po ang tubig. At wala na pong, sa Genesis chapter 21 po ito. So wala na pong makitang, so naubos na yung tubig. Si Hagar, ayaw niya makita na mamatay yung kanyang anak na si Ishmael. Nilapag niya dito, at siya'y naglalakad ng malayo, pero tanaw niya si Ishmael. Ayaw niya makita na yung kanyang anak ay namamatay. Tapos doon, depressed siya, nag-pray siya, umiiyak siya. Talagang wala na. Kasi wala, hopeless na eh. Sabi ng angel of the Lord, ba't ka umiiyak? Ang problema mo? Wala na po kaming provision. Mamamatay na anak ko. Ginawa ng angel of the Lord, binuksan yung mata ni
ni Hagar nakita well. Two things. Is either gumawa ang Panginoon ng well o meron talagang well, may solusyon. Hindi lang niya makita kasi punong-puno siya ng problema. Nakafocus siya dun sa problema. Hindi niya makita yung provision ng Panginoon. Pero nakalagay dun sa Bible, binuksan ng Diyos yung mata ni Hagar. Meron palang well. Hindi lang niya makita kasi nakafocus siya dun sa problema. Kailangan lang ng comfort. Kailangan lang ng encouragement. And the Lord comforts us in all our tribulation. Number 3, God comforts us to comfort others. Kaya ka binibigyan ng problema para maging counselor ka. Para gawin kang instrumento ng Panginoon para i-comfort mo yung mga taong nangangailangan ng comfort. Verse 4, na umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapaghitian upang maaliw natin ang nasa anumang kapigatian sa pamamagitan ng kaaliwan na inaaliw sa ating Diyos. We can comfort others how God comforts us. Isang tao na talagang nakadaan sa malaking pagsubok si Job. Now, I would like to ask you, naging encouragement ba si Job nung kayo ay nasa suffering? Na-encourage ba kayo sa buhay ni Job? Madaming mga mananampalataya. Hindi naman alam ni Job na maisusulat ang kanyang buhay. Hindi naman alam ni Job yun. Pero naging matapat siya eh. Dahil naging matapat siya, may discouragement ka, may kawalan ka, may malubhang karamdaman ka, ano mang laking problema mo, basahin mo sa Job. Sa kabila ng gano'n nangyari, naging matapat si Job. Habang binabasa mo si Job, na-encourage ka. Why? Dahil binigyan siya ng grace ng Panginoon, naging matapat sa Panginoon. And God used him to comfort others. Si Cain, nung siya ay nagka-cancer, naalala ko po yung time na nalaman namin na yung nakuha ng doktor sa kanya ay talagang cancer. Punta kami sa ospital, hoping na mass lang yon, na wala po, hindi cancer, no? Pero pagdating namin, sabi ng doktor, sorry po, pero cancer po ang findings eh. Kaya kung gusto pong second opinion, pwede naman po. So kinuha namin, second opinion kami. Cancer din eh. Tapos nun, umuwi kami sa ospital, papunta sa bahay namin, talagang bigat na bigat ang aming puso. Hirap. But may mga nag-encourage kay si Ate Sheila Potts. Na nagka-cancer din. Hindi namin alam, nagka-cancer pala siya. Kaya ginamit siya na Panginoon. So, we can comfort more effectively. Mas malakas ang dating. Mas effective kang mag-counsel. Pag yung naranasan ng tao, naranasan mo din. No? Tayo mga Pilipino, hindi sa mga doktor, no? Ayaw ng mga doktor yung ganitong sitwasyon eh. Pero ginagawa natin mga Pilipino. Masakit ang ulo mo. Ininom mo yung gamot. Gumaling. Anong ininom mo gamot? Ba't na gumaling? Abi na nga. Ayaw magpakonsulta. Ano? Ayaw magpakonsulta sa doktor eh. Gusto nung copay lang. Pero hindi pa pwedeng ganun kasi iba-iba namang cost. Ano? Pero ganun ginagawa natin, di ba? Oh, gumaling ka dyan. Abi na nga. Kahit ano. So, God, we are more effective when we counsel. Pag tayo kinofort ng Panginoon, nagpatuloy tayo sa Panginoon, naalala ko tuloy, nagka-typhoid fever po ako. At kung ano-ano ang sinasabi ko noon, nag-resign lang ako sa church.
Alam niyo yan? Yung mga matatanda, alam niyo, nagka-typhoid po ako. Pero bago ko nagka-typhoid, si Ate Flor, nagkaroon ng something after birth kay Joshua. Alam niyo yan? Parang kung ano-ano yung sinasabi ni Ate Flor dun pagkatapos sa birth kay Joshua. Alam niyo po, nung nagka-after birth ni Ate Flor, tapos kung ano sinasabi niya, binisita ko siya, pinag-pray ko siya. Tapos lumakas naman siya, naging normal naman. So nung ako naman na nagka-typhoid, kung ano naman sinasabi ko, andun si Ate Flor. Tapos kinocomfort niya ako. Nakita ko si Ate Flor. Nakita ko si Ate Flor na dating nagka-ano rin Kung ano sinasabi, Sabi ko, okay. Pinagaling ng Diyos si Ate Flor, papagaling ako ng Panginoon. Iba Iba yung makita mo na, oy, nakadaan siya dito. Makakadaan din ako doon. Actually, hindi yata alam ni Ate Flor na nag-minister siya sa akin. When we are experiencing tribulation, the Lord is adding ministry to us. Binibigyan ka ng dagdag na ministry to be a counselor. An effective one. Effective counselor. So, kung ano mang hinaharap mo ngayon, endure temptation, seek the comfort of God, put your trust in the Lord, and God will strengthen you. Pagkatapos nun, gagamitin ka ng Panginoon. Minsan, buhay mo pa lang, pag nakita ka, encouragement na Kasi alam nila kung ano nangyayari sa buhay mo At nagpatuloy ka. Number 4. Sorry po, hindi lang 3, 6 to So, pwede pa kayo matulog. Mga 2 points pa, So, number 4, God comforts us according to our suffering. Ano ibig sabihin ito? Verse 5, sapagkat kung paanong sumasagana sa atin ang mga pagdurusa ni Kristo, sa pamamagitan ni Kristo ay sumasagana rin sa atin ang kaaliwan. Ano ibig sabihin ito, mga kapatid? God comforts us according to our suffering. Okay? Tingnan natin ulit, Ang sabi dito, verse 5, tingnan natin ulit. Kung paano sumasagana sa atin ang pagdurusa, mga pagdurusa ni Kristo, sa pamamagitan ni Kristo, ay sumasagana rin sa atin ang kaaliwan. So, pag ang pagdurusa ba ganito, ganito din yung kaaliwan. Pag mataas ang pagdurusa, ang kaaliwan ng Panginoon ay hindi pa pwede yung kaaliwan ng Diyos mas kulang. God comforts us according to our suffering. No tribulation will surpass the comfort or help that God gives. Supisyente ang comfort at tulong ng Diyos. There will never be a time that the Lord's comfort or help will not be sufficient. Palaging supisyente ang tulong ng Diyos. At kung nagkulang, hindi ka humingi. It is not God's fault. You did not ask for help. You have not because you did not ask us. Tiwala tayo sa Panginoon. Hindi ko alam kung ang sitwasyon niyo, pero palaging sasagana ang tulong ng Diyos sa akin. Number 5. Gising na kayo, malapit na. Okay. God's comfort is sure. Totoo to. Sigurado to. Nakalimutan ko pa paano, may naging speaker po sa Vietnam, sabi niya, wala pang binugo ang Panginoon. At hindi niya hayaan na siya'y mabigo sa iyo. Ang record ng Panginoon, 100%. Magfe-fail siya dahil sa iyo, sa problema mo. Di ba? Gets niyo, mga kapatid? Ang record ng Panginoon is 100%. Hindi siya may bibigo sa iyo. Hindi niya hayaan na siya'y mabigo dahil sa problema mo.
God's comfort is sure. Verse 7, ang aming pag-asa tungkol sa inyo ay matatag, sapagkat nalalaman namin na habang kayo'y karamay sa aming pagdurusa, kayo ay karamay din sa aming kaaliwan. Matatag po. God's comfort is sure. Wala pang nabigo ang Panginoon. Hindi siya mabibigo sa iyo. Hindi kanya bibiguin. Number 6. Last na. Ano? Maglapit na mag-close. Okay. God's comfort is proven experientially. Kaya naman sinabi nila na sigurado ang tulong ng Panginoon kasi si Apostol Pablo, naranasan niya eh. Isa sa pinaka-persecuted na apostol, mga disciple, is Apostle Paul. Ang dami niyang suffering. Parang si Jesus Christ, ang pinakamaraming suffering, ang parang sumunod si Apostol Pablo eh. Of course, si Job, yung sa Old Testament. Pero sa New Testament, si Paul ang sumunod eh. Naglilingkod siya, nagsasuffer siya. Ito ang sabi niya sa verse 8. Tingnan niyo po. Hindi namin ibig na di ninyo malaman, mga kapatid, ang tungkol sa mga kapighatian na naranasan namin sa Asya, sapagkat lubha kaming nabigatan, nang higit sa aming kaya. Ano pat kami na nawalan ng pag-asang mabuhay. Wow. Tunay na dama namin na tinanggap na namin ang hatol na kamatayan. Baga ready na silang mamatay. Upang kami ay huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay sa mga patay. Mabigat to. So, letter A, they were extremely pressured. Kumbaga sa pressure, sa bigat ng kanilang naranasan, sabi niya, sobra na. Their pressure can't be measured. Their pressure was beyond their strength. Their pressure threatened even their life. Parang nawala na sila ng pag-asa, mabuhay pa eh. May mga taong may will to live pero walang lakas. May will para mag-continue pero walang lakas. May namang may lakas kaso wala namang will para magpatuloy. Pero dito, sabi dito, yung pressure namin, di na namin ma-measure. Yung strength namin, wala na kaming strength. Grabe, wala na. Wala na kaming itatagal pa. Yung kanilang pressure, sabi niya, tanggap na namin na mamamatay kami. Pero ang ginawa nila, nagtiwala sila sa Diyos. Nagtiwala sila sa Diyos. So they were extremely pressured. Pero alam niyo po, sa verse 10 and 11, they were extremely helped. Sobrang kanilang pressure. Sobrang kanilang kapighatian. Pero sobra din naman ang tulong ng Panginoon. Amen? Verse 10, siya na nagligtas sa amin mula sa kakilakilabot na kamatayan at patuloy na magliligtas. Sa Kanya ay inilagak namin ang ating pag-asa na muli niyang kaming ililigtas. Dapat din ninyo kaming tulungan sa pamamagitan ng panalangin upang marami ang magpasalamat sa alang-alang sa amin para sa pagpapalang pinagkaloob sa amin bilang kasagutan sa maraming mga panalangin. Isang paraan para tumulong tayo is by prayer. Pero isang paraan din para tulungan tayo ng Panginoon ay pagligtas, pag-deliver, pag-rescue. To draw oneself to rescue or to deliver. Sabi doon, mga kapatid, they were delivered from great death. Mabigat yung kanilang sitwasyon, pero dineliver sila ng Panginoon. They were delivered from great death. Tapos sumugot doon, they were delivered from great death. They are delivered from great death. Letter C, they will be delivered from great death.
Sa English po, ilan na po, iatas mo na lang. Verse 10. Sa verse 10, sa English, ang ganda po pagkakakonstruct niyan. Sabi doon, who delivered us from so great death, and doth deliver, at iniligtas, in whom we trust that He will yet deliver us. So, past, tinulungan tayo. Present, past, dinideliver tayo. Present, dinideliver tayo. Future, idideliver tayo. Ililigtas tayo. So, ang tawag po dito, they were extremely helped. Sobrang laking problema, sobrang bigat ng kapigatian, pero sobra din ang tulong ng Panginoon. Kasi kung gaano kalaki ang kapigatian, ganoon ang kaaliwan. Application na po. Mayroon ka bang mga hardships? Mayroon ka bang mga persecutions? Mayroon ka bang sufferings? Are you discouraged? Disheartened? Are you depressed? Bibigatan ka na. Magtiwala ka sa Diyos ng mga kaaliwan. The God of all comfort. The God of all comfort comforts us in all our tribulation. Marami akong pwedeng nag-iisip ako habang hinahanda ko po ito minsan. Nag-iisip ako mga experience namin. Ano? Sabi ko, madami. Alam niyo, hindi ko na kailangan sabihin. Alam niyo bakit? Kayo din, marami din kayong experience. Amen? Kayo, nagipit kayo, nagkaroon kayo mabigat na problema, nahihirapan kayo, pero tinulungan kayo ng Panginoon. Tapos nun, tutulungan kayo ng Panginoon. At tinutulungan ng Panginoon. God will help you again and again and again. Kasi habang tayo nababuhay, habang hindi dumating yung rapture, ang mga pagsubok, problema sa mundo, hindi mawawala. Ito kakaiba sa hindi mananampalataya, pati sa mananampalataya. Parehas may mga problema. Mananampalataya ka, hindi ka mananampalataya. May problema naman parehas naman Pero may pagkakaiba. Meron tayong Diyos. We have the God of all comfort to help us in all our tribulation. Na-discourage ka ba? Tiwala ka sa Panginoon. Bigyan ka ng kalakasan ng Panginoon para magpatuloy. Para gawin mo kalooban ng Panginoon. Let's pray.